Paano nila nasabi? Sinabi po nila yan para ma-report ni BBM na nabawasan niya ng 2.5 million ang mahirap. Di ba? Ang tawag natin dyan, manipulation, data manipulation. No? Hindi mo magawa sa aktual na mabawasan yung mahirap, dugain nyo sa pamamagitan ng mga datos. Present po, boss, nakakaawa ang mga mainstream media. Nakakaawa. Bakit naman sila nakakaawa? Yan, lalakas kumita. Malalakas kumita. Grabe pala talaga mahal ng bilihin. Kayo po nagsasabi niyan, hindi po mga vlogger lang. Ang MSM ngayon, di na maasahan na magbalita ng totoo. Hindi, in fairness po, dati na silang ganyan. Ngayon lang, kasi wala naman po nakakaalam ng balita nun eh. Di ba? Wala naman po nakakaalam ng balita, sila lang. Ngayon po, may iba ng impormasyon. Di ba? Meron na kayo nakukuha sa mga vlogger. Mas una pa sa balita, una pa sa impormasyon. Nagre-react na lang ngayon. Kaya maganda po itong yung paglawak ng mga vlogger, ganun. Diyos ko, hindi po ba kayo natatauhan? Isipin man ninyo ang anak ninyo, bukas walang mangyayari kay BBM at Duterte, wala silang magagawa. Puro sarili nilang iniintindi nila. Hindi ko maintindihan. Lucky Albatros, ano ba yung problema? Ano yung gusto mong paratingin? Ano yung gusto mong gawin natin? Manahimik lang tayo. Hindi ko makuha eh. Galit ka kay Duterte, galit ka kay Marcos. Anong gagawin natin? Manahimik? Wala. Political po to. Political vlog to. Pinasok mo. Gusto mo ng walang politika? Marami pong mga vlog, yung sayaw-sayaw lang, TikTok. Punta ka sa TikTok, yung flowers. Si BP para aside sa Duterte, good governance, number 1 palagi sa survey. So, sinong taong makakatalo sa kanya? Si Tambi? No, si Risa? Check, no. O nga po, hindi po siya tatalunin. Ito po talagang walang tatalo kay BP Sara. Kaya nga, ano nila eh, di ba? Gagawin nila, di ba sabi ni BP Sara, naririnig niya na yan, na i-impeach siya. Ang problema, i-impeach nyo, wala pa kayong napapalutang na kaso. Naghahagilap pa. Yun yung tanong. I was told BBM is bangag. Oo nga po, yan nga po. Marami na po nagsasabi niyan. Hindi lang po yung nagsabi sa inyo. Pero maganda, para maalis yung pagdududa, di ba? Mas malala ang mga e-games at e-casino kaysa sa Pogo kasi mga Pilipino ang nagsusugal sa e-games at e-casino. Alam mo naman, iba naman yung purpose nila ng pagpapasama sa Pogo. Di ba? Ang purpose naman nila nun, pasamain yung Duterte. Ganun talaga eh. Duterte de la Rosa. Hindi naman po ako ron. Hindi ako solve dun sa Duterte de la Rosa. Kasi dapat titignan nyo rin eh. Ang ganda kasi nung nung North-South, dapat may ganun din. Kung ako political strategist nun, kukuha ko sa Luzon. Kasi okay na si BP Sara sa Visayas at Mindanao eh. Ano na siya niyan eh. Kaya niya nang i-represent yun. Pero yung Luzon, dapat isang popular na sa Luzon. No? Kung ako mag-strategize nung diskarte ng takbuhan. Ano sa tingin mo, Duterte mananalo kaya? Duterte, Tatay Digong? Hindi na po kaya ni Tatay Digong. Maganda po history upang matuto din mga kabataan at hindi maloko ng politiko, lalo na ng mga kano. Singson daw is gambling lord daw. Yan. True yan, Kabadong. Tama, Sir Bans, nakakasawa ng mga politika sa atin. Bulok. Wala nang matino history, health, and sports, sir. Go, go, go! Mahirap kasi yung mahirap kasi yung
establish ng mga ano, kailangan matyaga ka dyan. Mag-establish ka ng mga suki. Dapat iba. Idol, may threesome daw si Jahas. Napanood na nila Placido Pilosopo. Yan ang susunod na video na pasabog. Grabe, no? Threesome. Good evening, sir. Iboboto ba natin si Amy Marcos pag kasama niya sa list ng Duterte? Opo. Lahat po ng kasama sa list. Duterte Vico Sr. Kasi hindi po papayag yung Duterte na ililista ka ng dapat meron kumbaga siyempre sige sa amin ka tumakbo pero expose mo to. Di ba? Ganun yan eh. Boss, ang mga Chinese hindi chismoso, less talk sila, pero nag-observe lang sila. Ruth Agbong. Sara Escudero. Joel Castilla. Marcoleta Bosita, Senator. Idol, may threesome daw yan. Tatanggalin na boxing sa LA 2028 Olympics. Grabe naman, hindi dapat ganun. Gandang hapon po, Sir Badong. Duterte ang magalong for 2028. Duterte Bingbong. Alam niyo po, wag na po tayo muna. Kulang kayo. Hayaan niyo na sila, Sara. No vote ba nga? Boss Buds, naniniwala ko na yun mga supporters ni PBBM. Dalawa lang yan. Sila kung hindi mga obo, bayaran period. Di naman. Talagang mga Marcos loyalists. Mga Marcos loyal, meron talagang ganun ng mga tao. Basta ako no to Marcos na. Ano kaya Boss Badong? Sarago tandem sa 2028. Depende nga po eh. Kasi ang problema kasi, yung sayang kasi, kung ako po mag-strategize talaga, hindi po pwede na pareho kayong taga Davao. Sayang yung ibang area eh. Nakukuha nyo. Parang, maaaring hindi nyo makuha yan, pero ganun talaga yung politika eh. Meron talagang maibibigay yun. Meron talagang maibibigay yun. Boss, magiging history din yung kay Sara, tatay yung anak naging president din. Lahat po to magiging part ng history to. Ang gulo ng gobyerno ni Bangag Abusadong Kokak. Alam niyo ako sa totoo lang, eto lang payo ko sa inyo. Nakita niyo yung threat, paano sila? Kasi 'di ba si BP Sara nasabi niya na yan noon eh. Ay yung nagtataka raw siya, yun tapos na-realize niya rin kasi lumaki sila sa politika na kinakailangan niyang ipaliwanag sa mga tao kasi yung mga tayo kasing mga marami sa atin. Ako hindi na ako, pero marami sa inyo. Yung talagang yung mas masidhi pa kayo. Kaya pag hindi niyo naabot yung gusto niyo mangyari, limbawa iniisip niyo gusto niyo magkaroon ng people power. Pag hindi nagka people power, frustration, 'di ba? Frustration yung ay lagay niyo sarili niyo sa mga Duterte. Politika lang 'yan eh, no? May iba pa tayong buhay. Separate niyo. Masarap sa mamulitika, very exciting. Pero mag-separate tayo ng sarili nating buhay. Baka lulong na kayo sa politika, lahat ng emosyon, lahat ng ano niyo. Magkaroon pa tayo ng buhay bukod sa politika. Si Basti nga, tignan niyo, yung latest na niya, 'di ba? Sabi niya, tirahin ko na yung pinakapinuno. O, 'di ba? Kaysa yung mga small time. Yung ano ni Basti. Hindi niya papatulan yung mga small time. Siguro ibig niya sabihin yung mga mga Nograles, mga ganun. Yun na kagad. Si BBM na kagad yung punteriya nila. Bakit ka pa dito sa mga ano lang? Pero para kung matalo, di ganun lang, kibit balikat lang. Natalo ka. Hindi, yung attitude natin, banatan tayo ngayon. Di ba? Ganun talaga politika eh. Pagka hindi tayo nanalo, minority tayo. Alam niyo yun? Minority tayo. Okay.
Nanalo naman si Tatay Digong sa Luzon dati, 'di ba, noong 2016. Hindi niyo ako naintindihan. Strategic kasi 'yun, strategic. Ang kukuha ka ng Vice President, dapat may siya mismo may mako-contribute sa iyo. Parang ganito 'yan. Kung si Bongbong, halimbawa ang kinuha ni Bongbong na Vice President, sige magbigay kayo halimbawa, napapayag niya halimbawa si Lacson. Di pare-pareho silang taga Luzon eh. Di sino tong sa Visayas makakakuha nitong Visayas at Mindanao? Di ba? Hindi niyo na pwedeng ignore eh. Nagkaroon na ng kapanyarihan yung Visayas at Mindanao sa napakahabang panahon. Wala silang presidente. Panay Luzon lang. Okay na sa kanila kung sino manalo diyan. Pero nakita nila nung si Duterte naging presidente, aba, maganda pa lang may Bisaya at taga Mindanao na na presidente kasi napapansin tayo, parang ganun. So, hindi na po maalis sa taga Mindanao at Visayas na dapat represented kami. Kaya sayang yung boto na yun. No? Yun yung sinasabi ko sa inyo. Pwede naman yan. Duterte lang. Di. Kaya lang, sayang nga eh. Kaya nga hindi po pwede lahat. Kaya nga hindi lahat political strategies eh. Kaya nga yung iba, lang eh. Di ba? Tagasunod lang kayo. Ganun lang talaga. Hindi maunawaan to ng anong tao kasi nga hindi nyo rin nga marami rin nga hindi makaunawa dun sa welcoming eh. Lahat i-welcome mo yun. Maka Duterte ka ba? Sige, pasok ka rito. Kahit na anong hindi yung nag-impose tayo na o kung Duterte ka susunod ka sa amin. Hindi ganoon eh. Meron ngang alliances na o anti-Marcos lang kami. Hindi kami Duterte pero sasama kami sa inyo dahil anti-Marcos. Welcome ka rin. Anti-Marcos. Pag may rally lang tayo sa Marcos. Pag may rally kami ng Duterte, hindi sila sasama kasi anti-Marcos lang sila eh. Ganun talaga yung alliance work. Kaya takang-taka ko na yung Med Duterte tapos sabihin nila, ito ang tunay ng mga ugali ng mga, wala pong ganun. Hindi mo pwede, lalo na kung hindi mo kagrupo. Kagrupo mo yan, mag-impose ka dyan ng bawal tayong ganun, bawal tayong ganun. Pero yung i-impose mo yung values nyo sa iba na hindi nyo ka-member, hindi po pwede yun. Magkakapareho lang tayong Duterte supporter. Ganun po sa politika eh. Kaya naunawaan niya ng mga politiko. Kaya naunawaan nila magbabaliktaran yung mga yan. Tatanggapin ni Sara Duterte lahat ng babaliktad yan. Gusto mong maging matino yung pamumuno mo eh. Ngayon, marami sa atin hindi makakatanggap nun. Ganun talaga ang politika. Basta maswerte na tayo kung ang pinuno natin Duterte kasi una, hindi sila magnanakaw. Ikalawa, may magagawa talaga sila. Alam talaga nila mamuno. Hindi lang panay projection na may ginagawa. Sir Badong, naawa talaga kay BBM kasi ginamit siya ng mga nakapaligid sa kanya na malapit niyang kamag-anak. Pati mga oportunista, mga congressman at ilang senators. Toto, mid-timbang po. Ako, tingin ko, ayan talaga si BBM. Hindi siya nagagamit. Tingin ko siya talaga pinuno niya. Ewan ko lang ha. Hindi ako naniniwala na nagagamit lang siya. Si tingin ko nga projection niya pa yun na iwas sa sarili. Hindi po. Matalino yan si BBM. Lucky Philippines, pantay-pantay ang pagmamahal ni Tayo Digong sa Pilipino. Ayun naman natin pwedeng masabing pantay-pantay. Tama na yung mahal tayo ni Tatay Digong. Kasi kung nanganap pa tayo ng kapantay, di ba? Sabi ng BBM troll, di raw mauto si BBM na magpa-drug test. Wala tayong magagawa kung tingin nila na pang-uto yung drug test eh. Kaya nga pipigilan nila yung bill ni Pulong. Pero okay yun na
makikita natin talaga, makikita ng taong bayan. Kasi walang taong bayan, wala lang nagsasurvey. Kung may nagsasurvey, gusto nyo ba yung ano? Overwhelming yan. Pero syempre, pag tinanong mo yung addict, ayaw nila ng drug test kahit na anong uri. Sa dami ng binabatong issue kay PBBM, hanggang ngayon, Dehin Bokiki, hindi may pagtanggol ang sarili. Walang dila yung presidente natin yan. At Kati Binag. Yun nga style niya. Lilipas din yan. Pero ang pangit, alam niyo kung bakit? Galing tayo sa Duterte, hinaharap lahat ng problema. May sinasabi ka ba? Eto sagot ko. Yun, kaya namimiss natin si Tatay Digong. Tsaka yung mga Duterte. Pag nawala sila sa pwesto sa 2028, nakakamiss. Tapos, wala na tayo asahan. Pag hindi natin na ibalik yung mga Duterte sa 2028, pag hindi tayo nanalo ng 2025 at 2028, we deserve this kind of government. Hanggang angal na lang kayo. Kasi may chance naman tayo. Di ba? May chance tayong baguhin yung course ng ating bansa. No? Pero hinayaan lang natin. Baka yung isa sa atin, sa iba sa atin, wag na akong bumoto. Total, madadaya lang naman. Di, talagang sila naman nanalo.